Sa isang malayong lugar, napadpad si Vince. Habang minamaneo niya ang kanyang kotse, bigla siyang napatingin sa daan dahil nakahati ito sa dalawa. Nag-isip siya ng sandali at lumiko sa kaliwang bahagi ng daan. Diretso na ang kanyang dinadaanan at di alam kung saan tutungo. Ang layo-layo na ng binyahe niya kaya naisipan ni Vince magpatugtog ng musika. Kinuha ni Vince ang tape sa drawer at sa di inaasahang pangyayari nahulog ito. Habang patuloy siya nagmamaneo ay kanyang pinulot ang nahulog na tape sa baba at dahil dito di niya nabantayan ang manibela kaya sa kasamaang palad nabangga siya sa isang sasakyan. Bumaba si Vince sa kanyang sasakyan. Nang may lumapit sa kanyang tatlong tao, sina Haida, Kimi at Jeje. Galit na galit si Kimi sapagkat nabangga at nasira ni Vince yung kotseng hiniram niya sa kanyang ina. Pagpaumanhin niyo po ako, di ko po sinadya mabangga ang inyong sasakyan. Sa susunod kasi, tumingin ka sa dinadaanan mo. Hindi yung pakiramdam mo, ikaw lang mag-isa sa daan. Alam mo ba din namin yan pagmamayari, ha? Pasensya na talaga, miss. Kung mararapatin niyo ako na ang bahala sa gastusin ng pag-ayos ng inyong sasakyan. Ay dapat lang at sana wag na tong mangyayari ulit. At napakiusapan naman ni Vince si Kimi na bayaran na lang niya ang danyos na nasira niya. Naging malumanay naman ang pag-uusap at nagkasundo naman ang dalawang panig. Sa oras na yun, nagsama na ang apat at nanguna na si Vince magpakilala sina Haida, Kimi at Jeje. Nalaman ni Vince na naliligaw din pala ang tatlong magkaibigan, kaya naman napagpasyahan niya sumama na lang sa kanila sapagkat nasa malayong lugar sila. Sira ang mga sasakyan, walang signal at wala rin sila nakikitang mga tao at bahay. Puro puno na lang ang nandun. Napagdesisyonan nila na iwanan na lang ang kanilang kotse at maglakad-lakad para humanap ng panandali ang matutuluyan. Nakalipas ang higit isang oras na paglalakad, may nakita silang malaking at lumang bahay sa gitna ng kabundukan. Nang nasa labas na sila ng bahay, pumatok si Vince sa pintuan at parang walang tao sa loob ng bahay. Kaya nang nabukas niya ang pinto, agad pumasok sina Vince at sumunod sina Haida, Jeje at Kimi. Nakialam sila ng mga gamit sa bahay at sa di inaasahan nakita ni Kimi ang laman ng ref. Puro mga laman ng tao ang andun at sumigaw siya ng malakas. Agad naman siya pinuntahan nila Jeje, Vince at Haida at nagulat din ang tatlo sa nagtatan. Sa kabilang dako, pauwi na pala ang mga nagmamayari ng bahay, ang pamilyang Kale. Sila ay isang halimaw na nabubuhay na ng matagal sa kabundukan na iyon. Malapit na sa bahay ang mga Kale at narinig ni Vince ang pagdating nila. May paparating. Sila na ata yan. Magsitago ang lahat. Agad naman nagtago sina Kimi at Jeje sa may loob ng aparador habang sina Vince at Haida sa may babang kama. Nagpahinga kaagad ang mga Kalen pag-uwi. At makalipas ng ilang oras, lumabas na sa kanya-kanyang mungga sina Kimi, Jeje, Vince at Haida, dahan-dahan pumunta sa pintuan, lumabas. Pero nung si Vince na ang nalabas, narinig ng isang halimaw ang tunog ng pintuan. Nang nakatingin kay Vince, agad naman tumakbo ang apat. Dalian nyo! Nagising na sila! Patakbo na ang apat sa may mataas na bangin. Pagsapit ng gabi, wala pa rin silang makita na pwedeng matuluyan. Kaya napilitan silang matulog na lang sa may damuhan. Kinabukasan, namulat ang lahat ng sabay-sabay at nagulat sila na nasa lumang sila. Oh my! Ba't nandito na naman tayo? Tumahimik ka kayo baka marinig tayo ng mga halimaw. Kinakabahan at natatakot na ang tatlo. Pero si Vince ay nag-isip ng malalim paano sila makakatakas sa lumang bahay ng ligtas. Pagsapit ng hapon, kinuha ng halimaw si Kimi upang ihanda at iluto na. Pero tumutol at tumaban ang kanyang nobyo na si Jeje. Kung kaya't silang dalawa ang kinuha at dinala sa madumi at madilim na kusina. Naiwan sina Haida at Vince sa kwarto kaya bigla silang nag-isip ng paraan para tumakas at iligtas ang dalawa nilang kaibigan sa halimaw. Dalian mo, Haida. Kailangan natin makahanap agad sina Jeje at Kimi. At sa kanilang paghahanap, nakita ni Haida sina Jeje at Kimi na nakalatag sa mahabang mesa na putol-putol ang bawat bahagi ng katawan. Napaluha ito at galit na galit sa mga halimaw at naintindihan naman siya ni Vince kaya nagplano ang dalawa na gantihan at patayin ang mga Kalen. Nang nakalabas ang dalawa sa lumang bahay, agad sila nagtungo at bumalik sa kanilang kotse upang kunin ang gasolina at posporo. Balak nilang sunugin ang luma at malaking bahay kung saan naninirahan ang mga halimaw. Sinagawa nila ang plano nang natutulog ang mga Kalen. Nagdibot at binuhos ang gasolina sa bawat sulok ng bahay. At sa bandang huli, nagtagumpay sina Haida at Vince.
Halika na, umuwi na tayo sa ating bahay. Sumakay ka na dito, Haida, sa sasakyan. Pumasok na sa sasakyan si Haida. Nakakalungkot naman, Vince. Hindi natin nailigtas sila Kimi at Jeje. Naintindihan kita, Haida. Pero sana huwag ka na maging malungkot. Nakaligtas naman tayo. Basta pagdating natin sa bayan, agad natin ito isumbong sa kapulisan kung ano hinanas na hirap sa kamundukan at kung ano meron nakaantay na kapahamakan at upang sa ganon, wala nang mapapahamak at mamamatay na inosenteng tao. Tama ka nga, Vince. Kaso, Haida, Ha? Bakit, Vince? Anong problema? hindi ko na ata mababayaran si Kimi sa napagabong kotse sa kanya. 3 oras na nakalipas, sina Vince at Haida ay nakauwi na ng matiwasay at ligtas sa kanilang bahay na may bahid pa rin ng kalungkutan. At doon nagtatapos ang istorya.